Sumiklab ang sunog sa Barangay Pag-asa, Quezon City kanina habang abala sa paglilipat ang mga informal settler. Hinala ng mga residente, sinadya raw ang sunog. Saksi si Michael Fahati. Dagsa ang mga bumbero sa Barangay Pag-asa. Sa gitna kasi ng paglilipat ng mga dinimolish na residente, nagkasunog pa. Ito naman sunog hindi lumaki dahil na-involve lamang dito dalawang tahanan. Sa bahay ni Aling Lily Lopez umano nagsimula ang apoy na hinihinalang nagmula sa bukas na kalan. Mabilis na nilamon ng apoy ang kanyang bahay at nagdamay pa ng isa. Sinabi ng mga tao na makakita may sunog, sabi nila, lumingon, tumingala ako, may apoy talaga sa loob. Pero hindi ko alam kung saan nagmula yung sunog ko. Gayon man, may ilang residente ring nakaamoy ng pananadya. Pasensyahan na kahit kapitbahay. Pasensyahan na. Hindi naman sasadya sunog eh. Wala namang nagsabing sadya eh. Yun nga lahat, wala nga sadya. Pasiyam na tayo na sunog, wala naman sinasadya. Bakit nagkakaulit-ulit ka din eh? Ayon sa BFP, agad nilang itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Kahit dalawang bahay lang nasusunog. Para na rin daw maiwasan ang mga haka-haka ng pananadya. Hinayaan na natin na mag-pip alarm dahil parang hindi na lumaki, no? Saka siyempre, sigurado natin dahil mamaya baka masabi ng mga tao na pinabayaan natin itong sunog. Kaya sinigurado natin na kompleto ang ating equipment para kung sakasakaling lumaki man itong sunog na ito, marami na kagad tayong gamit na nandito naka-standby. Pasado alas 2 nang tuloy ang makapula ang sunog na nagtagal lamang ng mahigit 1 oras. Ang mga nabulabog na residente, balik muli sa paghahakot ng gamit. Michael Fahati ng inyong saksi. Samantala, sinimulan ng ipatupad ng COMELEC kaninang hating gabi ang total gun ban bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 25. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, bawal ang pagdadala ng anumang klaseng armas maliban sa mga naka-uniforme at naka-duty na mga sundalo at pulis. Sakop din ng gun ban ang mga air gun at mga airsoft gun. Ayon naman sa PNP, magkakaroon ng 24 oras na mga checkpoints sa ilang lugar bilang bahagi ng pagpapatupad ng gun ban. Partikular na babantayan ang mga election hotspot. Tatagal ang total gun ban hanggang November 10. At sama-sama natin saksihan. Talumpati ni US President Barack Obama, binulabog ng mga aktivista. At sa nalalapit na anibersaryo ng Ondoy Tragedy, mga parol sabay-sabay pinalipad ng mga taga-Marikina. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.